Ito, importante ito. Nasa linya po, kahapon pa namin ito hinahagilap. Ito yung kasama lagi ni Tatay Diggs, ha? Noon pa. Alam naman ho natin lahat, si Tatay Diggs, gustong babaan talaga itong edad ng mga minor. Nasa linya po si Kuya Bongo, ang Special Assistant to the People. Magandang umaga, Kuya Bongo, sir. Good morning po. Erwin, opo. Sa mga tagapakinig ng programa mo. Sir, mabilisan lang, 3 questions. Una, reaksyon po ninyo, binabaan na po ng Kongreso yung edad, age of responsibility, criminal responsibility to 9 years old. Mukhang narinig nila si Pangulo dahil gusto ng Pangulo ever since yata, kahit mayor pa siya, nababaan na itong edad ng ginawa ng kalokohan ni Pangilinan, ginawang 15, ngayon ay 9 years old. Ano reaksyon dito ninyo, Kuya Bongo? Sang-ayon po ako dyan, no? Noon ko pa sinasabi yan na isusulong ko yung ayun. Amenda ng batas na yan. Dahil ginagamit po ng indikator as drug courier po yung mga bata na mga inosente. So, ang pag-aralan na lang nito kung paano po saan sila ilalagay. Sila po ay alam mo, minsan mga bata inosente yun na hindi nila alam na correct yung biktima na rin pala sila ng mga sindikato. Hindi lang po sa as drug courier. Kahit sa pinanakaw, minsan wala kang mga birth certificate. Alam natin yun. Ginagawang palusot, no? Kayo, Kuya Bong, sir, lagi kayo nakakahalubilo ng mga mahihirap. Do you believe, kasi ang palusot na iba, wala, pasensya na sir, mahirap lang kami. Yung bata, kailangan ng baon, kaya siguro nasadlak dyan sa pagnanakaw, snatching, pagiging courier ng droga. Tama po bang kasagutan yun, Kuya Bongo, sir? Hindi po tama yung yun ang magiging rason po para tayo ay maging kriminal o magnakaw o mang-api po ng ibang ibang tao rin po na gusto lang po na maayos na pamumuhay. Alright. Sir, cambio tayo ay yung pong pag-usapan natin malasakit kasi medyo pumuputok na po. Alam mo sir, dumami lalalo yung tao na pumupunta sa opisina ko yun. Hindi ko alam kung magpapasalamat sa iyo pero salamat na rin at araw-araw ho binilang-bilang ho namin sir since last month pala 500 katao na ipadala namin sa Malasakit Center ninyo ni Pangulo at natulungan ninyo na talagang wala nang binayad. Actually, doon sa 500 na yun, hindi na sila nagbayad dahil matapos tumulong ang PCSO, PhilHealth, PAGCOR, ay may kulang pa. Sinagot na ng mga Malasakit Center yung kakulangan ng bill nila. Kaya ay natutuwa ho sila at almost 500 na po since last year, November, na mga tinulungan ninyo at dumadami pa po araw-araw. I believe meron na naman kayong binuksan ngayon sa Caraga Regional Office sa Surigao na Malasakit Center? Soon to open pa po yun. Hindi lang natuloy dahil may bagyo. Ready to open na po yun. Ang kakabukas lang po ay Nueva Ecija po, Cabanatuan. At it's a continuing program po ito ni Pangulong Duterte. Ang atin lang po, yung mga panahon na litong-litong ang ating mga pasyente at hindi nila alam saan sila yung natulong. Kung may maraming tayong malasakit, isang bubong na lang, isang opisina na lang po lalapitan nila. Makakatipid sila sa pamasahe, sa panahon, hindi na po papatak yung bill nila. Dahil nandiyan na po sa isang bubong na yung proseso, magkakatabi-tabi na po yung mga ibang representative ng iba't ibang ehensya. So, tulungan po natin ang ating mga pasyente. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin, trabaho pa ng gobyerno yan. Bakit ho naisip ninyo ni Pangulo? Ang balita ko nga actually, ako yung nag-imbestiga, nag-researcher, parang kayo yata bumulong sa Pangulo nito na magkaroon ng one-stop shop at inaprubahan ng Pangulo kaya naitayo ito mga Malasakit Center. Kailan ho ito, sir, na-formulate ninyo ni Pangulo yung tandem ho ninyo na magtayo ng Malasakit? Yung mayor pa po siya ng Davao City noon. Marami yung lumalapit sa kanya na hindi taga Davao City. Tapos pinagbabawal po ng COA na gamitin yung pera niya ng Davao City sa ibang pasyente na taga Bukidnon at taga Surigao. Doon ko po narinig na talaga may puso si Pangulong Duterte sa mga mahihirap. At sinabihan niya ako, sabi niya, Bong, kung hindi man lang natin matulungan ang mga yan, na nakaupo ako rito sa City Hall, hindi na lang ako babalik rito dahil sakit lang sa loob kung tumanggi sa kanila. Sabi niya, gawan mo yan ang paraan. Doon po ako namulat at sabi ko, pag naging Pangulo si Pangulong Duterte,
ay susundin nyo yan. ang magiging priority natin. Tulungan, huwag natin pahirapan at tulungan natin. Kahit sino ba sa Pilipino, qualified po. Sir, panghuli na lamang, kasi na-fake news kayo last time. Sabi na, nagpalabas na kayo ng mga card, ng mga ID, mga malasakit ID. Ano ba talaga ang kailangan lang ng isa? Yung mga nakikinig sa atin na mahihirap na kababayan, problemado ngayon saan makukuha ng paggamot, pambayad sa ospital. Ano lang ho ang kailangan nila para makalapit sa malasakit center? Kayo na mismo magsabi, Kuya Bongo. Basta ikaw ay Pilipino, qualified ka po. Hindi na kailangan ng kahit ano pa. May social worker dyan to assess kung sino pong nangangailangan ng tulong, tutulungan. So, kung meron nagbibigay ng ID sa inyo, sabihin nyo, hindi yan totoo, itapon nyo na lang yan. At hindi na kailangan. Basta sabihin mo lang, ako ay Pilipino, ako ay qualified sa Malasakit Center. Pero may dala dapat sila yung medical profile para malaman ko ano. Siyempre, may social worker po na mag-assess ng dokumento. Basta sabihin nyo lang, Pilipino ako, qualified ako, period. Pwede mo lang sabihin, narinig ko ka sa interview ni Sir Erwin at Kuya Bongo, pwede akong pumunta dito. Pwede yun, sir? Opo, sabihin niyo na, yun lang sabihin mo. Uy, Pilipino ako, qualified ako. Yun lang. Alright. Kuya Bongo, maraming salamat po, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat Ay, din sir, po. pwede ba kayong maimbitahan dito? At ang dami nag-aantay dito na, alam niyo, nasa government building tayo, nasa PIA building dito sa PTV. Baka pwede rin kayo pumasyal, maimbitahan kayo. Gusto magpalitrato ng mga empleyado rito, sir. Kaya na pala ako pupuntahan ko dyan. Gusto ko magpalitrato sa iyo, Boss Erwin. Si sir talaga. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo at good luck, Kuya Bongo. Maraming salamat. Thank you po. Mahal ko po.